Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Esther May, ang inyong MC para sa araw na to. Malugod ko kayong binabati at pinapasalamatan sa inyong pagdalo. Ating pinagtitipon ngayon upang ipagdiriwang ang Sangguniang Kabataan Sport Fest 2024. Isang espesyal at makabuluhang okasyon na puno ng kasiyahan at inspirasyon sa mga kabataan. Bago natin simulan ng lahat sa ating mga bisita ng karangalan, Binibining Celine Domingo, UAAP and PBL Best Video Blogger. Binibining Julia Melissa Morado, UAAP and PBL Best Setter and MVP. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong presensya ngayong araw. Sila po ang mga taong nagbigay ng inspirasyon at nagpapalakas ng ating komunidad. Bago natin simulan ang mga programa at palabas, may ilang mga paalala at patakaran tayo na kailangan sundin. Mangyaring makinig at sumunod sa mga ito upang magkaroon tayo ng maayos at maayang pagdiriwang. Sa bawat panglalaro, ipapakita lang natin ang pagiging sportsmanship, walang personal, laro-laro lamang. Sa loob ng araw na ito, mayroon tayong iba't ibang programa at palabas na handa natin ipresenta. Ito ay naglalayong magdulot ng aliw at kasiyahan sa ating lahat. Sa susunod na bahagi ng ating programa, mayroon tayong mga palaro o aktibidad na handa nating ipamahagi sa inyo. Ito ay isang pagkakataon upang mag-enjoy at magkilahok sa mga kasiyahan ngayong araw. Sa puntong ito, malugod kong pinasasalamatan ang bawat isa sa inyo sa inyong pagdalo at pakikilahok sa okasyong ito. Naway nag-enjoy kayo at naging bahagi ng isang makabuluhang pagdiriwang. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga panauhin at sa mga dumalo sa seminar na ito. Nandito po tayong lahat upang magkaroon ng kalaman tungkol sa polio, upang formal na simulan ang ating programa. Narito po si Ginoong Ben Lopez upang pangunahin ang panalangin. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Lopez, at ngayon naman po ay tinatawagan si Binibining Cheribel upang pangunahin ang pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako nga po si Cyril Empastote, ang inyong tagapagsalita sa programang ito. Ang programang ito ay tungkol sa isa sa mga sakit na maaari nating makuha dahil sa paggalaw. Magbabahagi din ng mga impormasyon ang ating tagapagsalita. Kung ano ang makukuha sa sakit sa paggalaw. Karagdagan pa nito. Dahil sa programang ito, mas malilinawan at makakakuha pa tayo ng mga impormasyon sa maaaring makukuha na sakit dahil sa paggalaw. Sinasabi mas maraming sakit na makukuha na maidudulot sa tao ang paggalaw. Lalo na kung may sobrang persa sa bawat paggalaw ay mas lalong maraming komplikasyon nito. Mas nagiging mahirap sa pagaling ng isang tao kung may sobrang bigat na persang ibinigay niya sa isang bagay. Upang simulan ang ating seminar sa araw na ito, narito ang isa sa pinakakailangan tao sa panahon ngayon. Kilala siya dahil sa kanyang mga magagandang pagpapakahulugan sa isang bagay. Ginawaran rin siya ng iba't ibang tao at inimbitahan din siya sa mga pinakatanyag na programa sa telebisyon. Tunay na isa siyang saygit na makaka-impluwensya sa atin sa paggawa ng mabuti. Nagtapos siya sa kursong BS Chemistry sa Universidad ng Pilipinas. At ngayon ay nagtatrabaho siya bilang isang doktor sa isang sikat na hospital sa probinsya. Hindi ko na bahabain pa ang pagkikilala sa kanya, sapagkat alam ko pong kilala na natin siya. Walang iba, kundi si Dr. Rigel Florinosos. Bigyan po natin siya ng mga sigabong palakpakan. Maraming salamat po, Dr. Rigel.
Tunay nga kailangan nating alamin ang sakit na ating nararamdaman, kung paano ito masusolusyonan, sapagkat mas mahirap masolusyonan ang isang bagay kung hindi mo alam kung ano ang iyong nararamdaman. Salamat sa pagpunta. Magandang umaga sa lahat. Gusto ko munang magpasalamat kahit binigyan niyo ako ng oportunidad bilang inyong speaker sa araw at programang ito. Ako nga pala si Rosemary Enriquez Gallegos at sabay-sabay natin saksihan ang mga mag-aaral na magtatapos sa 2023 at 2024. Bago natin umpisahan ang programang ito, unahan natin ito ng panalangin at pasasalamat sa ating Panginoon. Bago natin saksihan ang pagtanggap ng diploma ng ating mag-aaral, nais magbigay ng direktor ng paaralan at maikling mensahe patungkol sa ating mag-aaral. Maraming salamat sa motibasyong mensahe, direktor, at dumako naman tayo sa pinakaaantay ng lahat, ang pagbibigay diploma. Sa araw na ito, tayo ay nagtitipon upang ipagdiwang ang tagumpay at pagtatapos ng ating mga minamahal na mga mag-aaral. Isang pagkakataon ito upang magbigay pugay sa kanilang pagsisikap, dedikasyon at determinasyon sa kanilang pag-aaral. Sa bawat hakbang na kanilang tinahak, sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, sila ay patuloy na nagpakita ng tapang sa gitna upang makamit ang kanilang mga pangarap. Ngayon, narito sila handa na humarap sa bagong ito na kanilang buhay. Sa ating mga minamahal na mga mag-aaral, lagi ninyong tatandaan na ang inyong tagumpay ay hindi dito nagtatapos ito. At ito lamang ay simula na mas marami pang pagsubok at tagumpay na inyong haharapin. Patuloy kayong mag-aral, magmahal at maging inspirasyon sa iba. Sa mga magulang guro, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at gabay sa ating mga mag-aaral. Kayo ang mga haligi ng kanilang tagumpay at inspirasyon sa bawat araw. Sa huli, nais kong batiin ang ating mga minamahal na mga mag-aaral sa kanilang tagumpay at pagtatapos. Mabuhay kayong lahat at mabuhay ang bagong henerasyon ng mga leader at tagapagbago ng ating lipunan. Maraming salamat at magandang umaga. Magandang araw sa ating lahat, Mayuga Elementary School! So, sa araw na to, tutunghayin po natin ang programang Araw ng Pagkilala sa Panunuang 2022 at 2023 sa ating maganda at kagalang-galang na gurong namamahala na si Ginang Loretta Cagaanan at sa ating butihing opisyal na namamahala na si Ginoong Ferdinand Luna at sa mga masisipag at masigasig na guro sa paaralang ito, sa mga magulang na mapagmahal, sa mga mag-aaral, bisita, mga kaibigan, isa pong kaaya-aya at mapagpalawang araw sa ating lahat at mabuhay. Sa araw pong ito, ay ating pong masaksihan ang palatuntunan sa araw ng pagkikilala sa paaralang elementarya ng Mayuga. Taong pampaaralan sa ika-2022 at 2023 ng temang graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Ang tema ay katumbas din para sa mga paparangalan mula sa unang baitan at hanggang sa ika-6 na baitan. Ang araw ng pagkilala ay para sa mga mag-aaral na nagpamalas ng kanilang kahusayan sa iba't ibang larangan pagdating sa pag-aaral. Nariyan ang nagpapamalas nila sa kanilang angking talino, talento, at maging ang pagdadala nila sa mga katangian katulad ng pagdidisiplina bilang isang totoo at mabuting mag-aaral sa mababang paaralan ng Mayuga. Upang formal na simula ng ating palatuntunan, tayo pong lahat ay magbigay galang para sa ating pambansang awit na susundan ng pagbungad na panalangin na pagpangunahan ni Ginang Rosalenda Larican
guro mula sa unang baitang. Sa pagkakataon kong ito, inaanyahan po natin ang ating butihing opisyal na namamahala na si Ginoong Ferdinand Luna upang magbigay ng pagbungad na mensahe para sa mahuhusay na mag-aaral na magkakamit ng mga parangal sa araw na ito. Maraming salamat po, Kapitan, sa isang napakagandang mensahe na inyong ibinahagi. Ito naway maging hamon upang mas patuloy na magpursige at magsumikap ang ating mga mahal na mag-aaral sa pag-abot ng kanilang pangarap. Para naman po sa mensaheng magbibigay inspirasyon para sa bawat isa ay atin pong mapakinggan mula sa ating kagalagalang na gurong na mamahala na si Ginang Loretta Cagaanan. Maraming salamat po, Ma'am, sa isang tagos ng pusong mensahe na iyong ibinahagi. Tunay ngang ang edukasyon ay kayamanan nating lahat. Kung kaya't sana ay maging gabay sa inyo at inspirasyon ang mensahe upang maging matagumpay sa buhay. Ang Academic Excellence Award ay ginagawad sa mga mag-aaral na nagpamalas ng galing at husay na nagmula sa iba't ibang pangkat at nakakakuha ng mataas na grado. Ito ay nahahati sa 3 kategorya. Ang may karangalan o Web Honor sa mga mag-aaral na nakakuha ng average na 90 to 94%, may mataas na karangalan o with high honor para sa mga average 95 to 97%, may pinakamataas na karangalan o with highest honor para sa mga mag-aaral na nakakuha ng average na 98 to 100%. At ngayon po, para sa ating pinakamahalaga at pinakahihintay na bahagi ng ating palatuntunan, ating tungtunghayan ang mga mag-aaral na gagawaran ng pang-akademikong parangal mula sa bawat baitang. Sadyang mahuhusay ang mga mag-aaral ng mayuga bukod sa kalinangan ng taleno at talento. Sila'y nalinang din sa mga mabuting pag-uugali, respeto at disiplina, kung kaya't mababatid sa kagalakan ng kanilang mga magulang ang pasasalamat at pagmamalaki sa mga parangal na kanilang nakuha. Ang palatuntunan ito ay espesyal sa mga namukod-tanging mga mag-aaral sa araw-araw na pagiging matatag sa mga pagsubok sa kanilang buhay. Upang magbigay po ng pangwakas na pananalita, iniimbitahan po natin ang ating punong guro na si Ginang Loretta Cagaanan. Maraming salamat po, Ma'am, sa inyong napakagandang mensahe. At sa pagtatapos ng palatuntunan ito, inaanyayahan ko po ang lahat na makiisa sa pangwakas na panalangin na pangungunahan ni Binibining Rigel Florinosos, guro mula sa 5 baitang. Tunay nang sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap, hindi mapipigilan ang kagustuhang matuto ng ating mga mahal na mag-aaral at pagpupursige na maabot ang kanilang pangarap. Ang pagsusumikap ng kanilang magulang upang sila ay matulungan sa kanilang pag-aaral ay lubos na nasuklian ng kanilang mga anak na nagkamit ng karangalan. At sa mga gurong walang nagsasawang nagtuturo, sa kabila ng pandemyang ito, tunay ngang walang pagpipigil sa ating pusong nag-aagap sa pagmamahal sa mga mag-aaral upang sila ay mas lalong yumabong at kayang makipagsabayan sa loob at labas ng bansa. Ang pagkakaisa ng mga mag-aaral, magulang at guro sa makabagong pamamaraan ng pagkatuto ay sumasalamin sa lahat na gustong makamit ay kayang makamtan. Ako po si Binibining Hermitage Simbahon na ang taga-pagpahatid sa ngalan ng pamumuan ng paaralang Mayuga, mga mag-aaral na nagkamit ng mga parangal at sa mga magulang. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
magsimula sa ating celebration sa araw na ito. Nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Julius Dora. At ako ang yung speaker sa araw na ito na siyang celebration ng isang batang espesyal na rin ipagdiriwang ang kanyang araw. Tayo po ay nagtitipon-tipon dito ngayong hapon upang ipagdiwang ang regalo ng buhay, lalo-lalo na ang regalo ng buhay na ibinigay niya kay Trisha Kate na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Ang pagdiriwang ng itong kaarawan ay isang hindi malilimutang kabanapan sa buhay ng isang batang babae. Maaalala niya ang araw na ito sa kanyang buhay habang siya ay tumatanda. Tawagan natin ang mga taong nagdadalang sa sandali ito, mga kababaihan at mga ginoo. Nais kong ipakilala ang mga ipinagmamalaking miyembro ng pamilya ng ating magandang tagapagdiwang, sina Roderick at Lucia, kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki na sina Friends at Sarah. Ay isang maliit na batang babae na may kagandahan ng isang anghel. Mahirap paniwalaan na ang ating maganda, matamis na maliit na si Trisha Kate ay magiging 7 taong gulang ngayon. 7 taon na ang nakalilipas, mating siya sa punong-puno ng napakaraming hindi alam na kaya sa posibleng maisip natin. Siya ay lumaki na may labis na pagmamahal at kabaitan, kaya naman siya ay minamahal ng marami. Sa kanyang murang edad, handa na siya para sa pagsapalaran, alang-alang sa kasiyahan at pagkakaibigan. Hindi na natin ito patatagal. Mga kababaihan at mga ginoo, masigal kong palakpakan para sa ating kaibig-ibig na natagapagdiwang na si Trisha Kate de Barco. Sa sandaling ito, nais kong hilingin sa lahat ng tao na narito na tayo po ay tumayo at bago po tayong kakain ay magdarasal po muna tayo para tayo po lahat ay mabusog sa mga pagkain inihanda sa atin. Ang pagdarasal nito ay pinangunahan ng lula ng nagdiriwang na si Nemesha. Habang ang lahat po ay kumakain pa, hayaan niyo muna ako na nasa inyong harapan ngayon at magsasalita lamang ng mga nais kong ibahagi sa karawan na ito para sa ating espesyal na tao na si Trisha Kate de Barco. Si Trisha Kate ay nagkaroon ng maligayang kaarawan sa isang napakasayang tahanan. Ang pagmamahalan ng isang pamilya ay palagi magiging pinakadakilang pagpapala ng Diyos. Sabi nga nila, sa buhay maaari tayong magkaroon ng maraming kaibigan, maraming kaklase, ngunit iisa lang ang pamilya na handa at handang tanggapin tayo ang mga nangyayari. Mga kababaihan at mga ginoo, isang buong palakpakan para kay Christian de Barco, ang ina ng tagapagdiwang upang salubungin tayong lahat sa ikapag-kaarawan ng kanilang napakagandang babae. Maraming salamat po, Lucia, sa iyong malamig na pagsalubong sa amin dito. Sa sandaling ito, lumipat tayo ngayon sa mga highlight ng kaganapan ito. Ang 7 rosas, 7 kandila at 7 simbolikong regalo. Dahil magpipitong taong kulang na ang isang magandang babae na ngayon ay pagdiriwang natin ay hindi talaga mawawala ang 7 rosas, 7 kandila at higit na ang 7 simbolikong regalo. Tayo po ay magsimula sa 7 kandila. Ang mga kandilang ito ay sumisimbolo sa liwanag. Liwanag na gagabay sa paglalakbay sa buhay ng Iglesia. Hindi makukumpleto ang pagdiriwang na ito kung wala ang mga makabuluhang hiling para sa nagdiwang. Maraming sinaunang kultura ang naniniwala na dinadala ng puso ang kanilang mga panalangin sa langit. Kaya sa bilang ng 3, ang ina ng nagdiwang at mga miyembro ng 7 kandila, sabihin natin lahat, sabay-sabay po tayo. Nawa ang lahat ng aming mga hiling ay matupad. At hipan ang mga kandila sa pagbilang po ng 1, 2,
dagdag ng ngiti sa ating nagdiwang ngayon. Ang mga simbolikong regalo ay kumakatawan sa pagkakaibigan sa pagitan ng nagbigay at nagdiriwang. Dahil ipinahiwatig nito kung gaano nila kakilala ang isa't isa. Nang walang pag-alinlangan, tawagin na natin ang mga miyembro ng 7 simbolikong regalo. Sobrang saya po ng ating nagdiwang ng harapan ngayon dahil sa mga regalo na hindi mapapatayan ng kahit na anuman, sapagkat ang mga regalo na ito na ibinigay nila sa nag-celebration ngayon ay mula sa puso. Kaya napakaswerte ng nagdiwang ngayon. Lumipat naman tayo ngayon sa pinakahihintay na bahagi ng programa. Si Trisha Kate ay mapapaligiran ng 7 parehong gwapong lalaki na katakatawan sa 7 rosas ng birthday celebrator na nagsisimula kay Reniel. Sobra naman talaga ang kaligayahan ng ating nagdiwang ngayon ng kanyang kaarawan. Dahil siya ay napapalibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, kaya maraming salamat sa lahat. Sa pagkakataong ito, si Trisha Faith ay hihiling at hinipan ang kanyang cake. Pero bago yun, sigurado akong pamilyar na ang lahat sa kantang Happy Birthday. Kaya sabay-sabay tayong kakanta ng Happy Birthday. Ang bago tayo tutuloy sa susunod na bahagi ng programa, hayaan niyong sasamantalahin po ang pagkakataong ito para pasalamatan kayong lahat sa pag-imbita sa akin. Nais kong ipahayag, nais kong sabihin sa inyong lahat, nais kong ipakita ang aking nararamdaman niyo. Labis talaga akong natutuwa dahil sapagkat sa rami-rami ng mga speaker dito, ay ako talaga ang napili niyo para buuin ang araw na ito na isang espesyal sa isang batang babae. Kaya lubos na nagpapasalamat talaga ako sa inyong lahat dahil ako ay naging parte sa maligayang kaarawan ng isang magandang babae. Naging bahagi ako ng napakalagahang kaganapan ito. Muli, ako ang inyong host speaker, si Jim Biston. Ngayon, bago ako umalis sa inyong harapan, nais kong ipakilala ang isang tao na alam ko na magpapasaya at magbibigay ng kaligayahan sa araw na ito. Kaya sa puntong ito, maaari nang tumawag ng papalit sa akin na magandang, memorable na isang kaganapan. Guys and girls, tanggapin natin ang isang tao na kaya din natin siyang tawagan na isang clown. Guys and girls, nais kong ipakilala sa inyo si Jethro Cordova. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga pangunahin at sa mga dumalo sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po natin simulan ang programa na ito, ay nais ko po munang ipakilala ang aking sarili. Ako po ay si Rizan Padillo, ang inyong host sa araw na ito. Nandito po tayong lahat upang magkaroon ng kaalaman tungkol sa pulikat. Upang formal na simulan ang ating programa, narito po si Ginoong Arnold upang simulan ang panalangin. Maraming salamat sa inyo, Ginoong Arnold. At ngayon naman po ay tawagin natin si Binibining Isa upang pangunahan ang pag-awit sa pambansang awit. Ang programang ito ay tungkol sa isa sa mga sakit na maaari nating makuha dahil sa paggalaw.
Magbabahagi din ng mga impormasyon ang mga ating mga tagapagsalita kung ano ang makukuhang sakit sa paggalaw. At ngayon, isa-isa po nating tawagin ang ating mga tagapagsalita. Sinasabing mas maraming sakit na makukuha at maitudulot sa tao ang paggalaw. Lalong-lalo na kung may sobrang pwersa sa bawat paggalaw ay mas lalong maraming komplikasyon ito. Mas nagiging mahirap ang pagaling ng isang tao kung may sobrang bigat at pwersang ibinigay niya sa mga bagay. Ngayon ay naibabahagi na nila ang kanilang kaalaman tungkol sa sakit na ito. At dito na magtatapos ang ating programa. Sa uulitin ko po, ako nga pala si Rizan Padillo, ang inyong host sa araw na ito. Maraming salamat sa oportunidad na naging bahagi po ako sa inyong programa sa araw na ito. Maraming salamat sa pag-imbita. Mabuhay at paalam. Magandang umaga sa ating lahat. Lalong-lalo na sa nagagandahan at nagwapuhan nating mga bisita sa araw na ito. Magandang umaga sa inyo, mga ginang at mga ginoo. Sa araw na ito, Mayo 5, 2024, tayo'y nandito sa loob ng malamig na kwarto at nagsama-sama para sa ating debutante na si Joseph. Si Joseph ay kaisa-isang anak ng ating makisig na alkalde sa ating bayan at anak ng ating napagandang prinsipal sa ating elementarya. Sa oras na ito ay ating bigyan ng pagkakataon makapagbigay ng mensahe ang mga magulang ni Joseph. Atin po sila bigyan ng masaligabong palakpakan. Salamat, sir, ma'am. Ngayon naman, si Joseph na ang mamibigay ng kanyang mensahe para sa mga taong dumalo at kanyang mga magulang na narito sa kanyang kaarawan kung saan talaga ito'y pinaghandaan ng kanyang mga magulang. Maraming salamat sa lahat na pumunta at naway tayo'y naging masaya sa araw na ito. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Charlene Kutamora, ang inyong MC para sa araw na ito. Malugod ko kayong binabati at pinasasalamatan sa inyong pagdalo. Mga kababaihan at mga ginoo, nabuksan at bigyan kami ng mga salita na pagbati, pribilehiyo kong ipapakilala sa inyo ang aming kaganapan ay mapagkumbaba at kapuri-puri na pinuno ng head teacher sa Department Mathematics si Sir Rowell Montenegro sa ating mga hurado. Para sa kaganapan ngayon, sa sandaling ito, ang isang kaganapan ang kailanman kumpleto kung ano ang isang nagbibigay inspirasyon na mensahe para doon. Ipaalam sa amin na tanggapin ang taong itinanghal namin na lahat sa isang pinakamasipag sa head teacher na si Mr. Carlo Bautista. Isang masigab, bigyan ninyo ng isang masigabong palakpak. Na nagbubuklod sa ating lahat, anumang ang lahi na ating kinabibilangan. Ako nga pala si Regine Florelosos, ang inyong tagapaghatid sa umagang ito. Isang maalab at malawikang umaga
taganang likhana ng Kolehiyo ng Arts, Sining at Edukasyon na si Dr. Bethel Z. Hernandez. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Marapat lamang na hindi sa buwan ng Agosto dapat nagaganap ang pagmamahal sa sariling wika, kundi sa tuwi-tuwi na. Maraming salamat, Dr. Hernandez, sa isang mabunga pananalita. Sa puntong ito, pakinggan naman natin ang isang pampasiglang pananalita ng isang makisig at kagalang-galang na direktor ng ating pamantasan, Dr. Jose Romano Halo. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Tila isang apoy kung maituturing ang mga salitang binitawan sa atin sa umagang ito. Maraming salamat, Dr. Halo. Ngayon naman, upang mabigyan ang bawat isa sa atin ng impormasyon hinggil sa aktibidades sa magaganap sa araw na ito, aking tinatawag sa entablado ang Pangulo ng Samapil na si Binibining Rezalen Villamor para sa pagbabahagi ng pangkabuwang schedule ng palatuntunin. Maraming salamat, Binibining Villamor. Isang paalala muli sa mga kalahok sa bawat patimpalak na pakitandaan lamang ang mga nabanggit na schedule upang hindi magkaroon ng kalituhan. Sa umagang ito, tila isang tanawin kung maituturing ang hatid ng pagsusuot ng mga kasuotang Pilipino nating lahat. Sadyang sa gisang ito na kaya natin maipagmalaki ang lahi ng ating pagkakakilanlan. Upang bigyan ng pagkilala ang mga mag-aaral na nagpamalas ng husay sa pagsuot ng kasuotang Pilipino, ating tunghayan ang bawat isa. Habang isinasagawa ang ating palatuntunan, mayroon namang mag-aaral ang pinili ng mga komite. Bigyan natin sila ng pagkakataon upang maipamalas ang kanilang husay sa pagsusuot ng kasuotang Pilipino. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Umpisa pa lamang ito, at upang opisyal na buksan ang patimpalak sa umagang ito, ating tinatawagan sa entablado ang magginoo at punong abala ng palatuntunan na ito. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Professor Archie R. Tudtud. Isang paalala lamang sa mga kalahok ng suklas tula, maaari na kayong magtungo ngayon sa silid 205 para sa pagsulat ng tula. At sa mga kalahok naman ng taglista lino, baybayin mo, dagling pati, ang inyong lugar ng patimpalak ay sa auditorium. Ang laro ng lahi naman ay sa University Grounds sa ating oval. Tinatawagan ko ang lahat ng mga kalahok sa Lotto Pinoy na magtungo sa gawing kana ng entablado upang magpatala at bumunot ng numero. Kilala ang mga pagkain Pinoy pagdating sa lasa at kakaibang preparasyon. Ngayong umaga, ating matutunghayan ang husay ng mga mag-aaral upang makabuo ng isang resipe na nagpapamalas ng pagkain Pinoy. Upang simulan ang ating palatuntunan, tinatawagan ko sa entablado ang tagasulit ng Samapil na si Binibining Recami Gazingan upang talakayin ang magiging palatuntunan at pamantayan sa patimpalak na ito. Maraming salamat, Binibining Gazingan. Sa yugtong ito, kilalanin naman natin ang kapit-pitagang hurado na maghuhusga sa husay at lasa ng pagkain ihahain sa atin ng ating mga kalahok. Malugod kong tinatawagan sa entablado ang isa sa mga marikit na binibini ng Departamento ng Senior High School na si Binibining Melody Rasilis upang ipakilala sa atin ang ating magiging hurado sa patimpalak na ito.
Maraming salamat, Binibining Rasmus. Mukhang hindi na makapaghintay pa ang ating mga kalahok sa umagang ito. Huwag natin pang patagalin pa, pero bago ang lahat, kilalanin muna natin ang magiging mga kalahok. Bago natin igawad ang medalya at sertipiko sa mga nagwagi sa ating patimpalak na ito, ating kilalanin at pasalamatan ang inilaang panahon at husay nilang bilang mga hurado sa ating inimbilan. Tinatawagan sa entablado ang dekana ng kolehiyo ng arte, siyensa at edukasyon sa paggawad ng sertipiko. Binabati ko ang mga nagwagi sa patimpalak na ito at sa mga hindi na pinalad na manalo ay binabati ko rin kayo dahil ipinakita niyo ang inyong husay at galing sa pagluto. At ngayong natapos na ang ating unang patimpalak sa pagluluto, dumako naman tayo sa ating patimpalak na interpretatibong sayaw at ambinig. Tinatawagan ang lahat ng mga kalahok sa ating interpretatibong sayaw at pag-awit na magtungo sa gawing kanan ng entablado upang bumunot ng numero na kanilang pagtatanghal para sa mga kalahok na pag-awit. Kalakip na rin ang pagbunot ng awitin sa inyong kakantahin. Isa sa mga natatanging talento ng pagiging isang Pilipino ay ang pagsayaw at pag-awit. Ito'y naipapamalas naman sa atin sa hapong ito ng ating mga kalahok. Upang simulan ang ating mga palatuntunin, tinawagan ko muli sa entablado ang tagasulit ng Samapil na si Binibining Recamigasingan upang talakayin ang magiging palatuntunan at pamantayan sa patimpalak na ito. Maraming salamat, Binibining Gasingan. Sa yugtong ito, ating kilalanin ang mga kapita-pitagang hurado na maghuhusga sa husay at galing ng ating mga kalahok. Manglugod kong tinatawagan sa entablado ang isa sa mga ginoo ng kolehiyo ng arte, siyensa at agham na si Ginoong Ken Anthony E. Villamor para sa pagkilala sa mga magiging hurado sa patimpalak na ito. Maraming salamat, Ginoong Villamor. Mukhang hindi na makapaghihintay ang ating mga kalahok sa umagang ito. Kaya naman, huwag na natin tagalin pa. Simulan na natin. At sa aking nakikita, mukhang mahihirapan ang ating mga hurado ngayon sa pagpili kung sino ang mananalo dahil parehong magaling ang ating mga kalahok ngayon. Pero bago ko babasahin ang mga nanalo sa patimpalak na ito, nais ko munang ating kilalanin at pasalamatan ang inilaang panahon at husay bilang mga hurado ng ating mga inimpalan. Tinatawagan sa entablado ang dekana ng kolehiyo ng arte, siyensa at edukasyon sa paggawad ng mga sertipiko sa ating mga hurado. Binabati ko ang mga nanalo sa patimpalak na ito at binabati ko rin ang mga hindi pinalad na manalo. Hindi man kayo pinalad na manalo sa patimpalak na ito, na ipakita niyo naman ang inyong husay at galing sa pag-awit at pagsayaw. Talaga namang mga mahuhusay at magagaling ang ating mga kalahok sa umagang ito. Pero bago tayo magtatapos sa programang ito, nais ko munang tawagin ang ating punong guro para sa kanyang patapos na mensahe. Tinatawag ko sa entablado si Ginang Alvarez para sa kanyang patapos na mensahe. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan.
Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Leah Tabiliran at ang tagapagpasalita sa espesyal na okusyong ito. Ang kasal nila Jade, Ryan at Jade. Sa araw na ito, tayo ay nagtipon-tipon upang pagbigyan pugay sa pagmamahalan at pagkakaisa nina Jade, Ryan at Jade. Ang kanilang pag-iibigan ay totoo na walang hanggang pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Ngayon, nais ko po ipakilala ang taong may malaking parte sa pagiging kumpleto ng araw na ito. Una, ang magulang ni Jade Ryan na sina Mr. at Mrs. Opiasa, ang magbibigay ng mensahe. Ngayon, dadako naman tayo sa magandang maid of honor ng ating bagong kasal na si Ridel Florenosos. Maraming salamat po sa magandang mensahe ng ating bagong kasal. Bigyan naman natin siya ng masigagawang palakpakan. Sila ang tagapag-alaga at tagapaggabay ng ating magiging bagong pamilya. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta sa paghatak ng kanilang pagsasama. Bukod sa magulang at maid of honor, nariyan din ang mga kaibigan na magbibigay kulay at saya sa buhay na Jade, Ryan at Jade. Ang iyong presensya ngayon ay nagpapakita ng iyong suporta, pagmamahal sa kanilang pag-iibigan. Maraming salamat po sa pagiging bahagi ng espesyal na araw na ito. At bago matapos ang araw na ito, magbibigay din ako ng maikling mensahe para sa ating bagong kasal. Naway sa bawat ngiti, halakhak at pagbati, tayo ay magpapahayag ng ating suporta, pagmamahal sa bagong pamilya na bubuo ngayong araw. Naway maging masaya at puno ng pag-asa ang ating pagsasama sa hinaharap. Maraming salamat po sa pagdalo at pagbibigay bahagi sa araw na ito. Naway maging makabuluhan at masaya ang pagdiriwang sa araw na ito. Sa muli, ako si Leah Tabiliran, ang tagapaghatid ng mensahe sa okasyong ito. At